Pangulong Bongbong Marcos Jr. gustong magkagera ang Pilipinas at China? The threat has grown. We must do more to defend our territory. So ang tanong ko kay PBBM, bakit gusto mong magkagera? Alam niyo po, pwede niyong inisin ng China dahil sa saklolong Amerika. Wala siyang pakialam sa pinag-aagawang teritoryo. Ani Attorney Harry Roque, sinasadya daw ng Administrasyong Marcos ang mga insidente na nagaganap sa West Philippine Sea upang makakuha ng suporta mula sa Amerika? Alam niyo po, pwede niyong inisin ng China dahil sa saklolong Amerika. Wala siyang pakialam sa pinag-aagawang teritoryo. At pinapatindi daw ang tensyon sa karagatan upang maibaling ang atensyon ng mga mamamayan dito at hindi sa mga kasalukuyang issue at makalimutan ang ipinangako ni Marcos noong tumatakbo ito sa pagkapangulo. Bakit ito nasabi ni Attorney Harry Roque sa kasalukuyang Administrasyong Marcos? At totoong kamakailan ang pambobomba ng water cannon ng China sa PCG ang siyang pinakamatindi? Ano ba talaga ang dahilan kaya napakalakas ng loob ng China na mambomba ng tubig sa ating bangka? Gusto nga ba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na magkagera upang ang Amerika ay sumuporta? Yan ang ating aalamin. Kamakailan pa nga ay ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na palakasin ang seguridad sa ating karagatan. Ginawa ito ng Pangulo dahil na rin sa pinakahuling insidente ng pagharang at pambobomba ng tubig ng China sa ating resupply vessel sa West Philippine Sea. Ipinag-utos pa ni Marcos ang pagpapatibay sa maritime domain at awareness, kabilang ang lahat ng maritime-related activities, infrastruktura, mga tauhan, at mga vessels o barko. Mas palalakasin din ang pagprotekta sa pangangalaga sa marine assets, maritime practice, territorial integrity, at coastal peace and order sa mga sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Ipinaliwanag ng isang international law expert kung bakit sa tingin nito ay pinalalala ng Marcos administration ang problema sa South China Sea o mas kilala sa Pilipinas na West Philippine Sea. Tumitindi ngayon ang girian ng China at Pilipinas sa South China Sea o West Philippine Sea dito sa atin. Kamakailan ay binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard ang supply boat ng Pilipinas para sa mga sundalong nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Naunang sinabi ng CCG na may dalang reaper supply ang bangka ng Pilipinas kaya nila ito binomba ng tubig. Labag daw ito sa kasunduan ng Pilipinas at China na magdala ng pangkumpuni sa sumadsad na barko sa pinag-aagawang teritoryo. Paliwanag naman ng international law expert na si Attorney Harry Roque, may paraan silang ginawa noon sa Duterte administration para hindi lumala ang tensyon. Ayon kay Attorney Harry Roque, kung iisipin nyo, napakabulok na yung Sierra Madre na yan. Kung pagkain at tubig lang ang pinapadala sa 6 na taon, baka siguro lumubog na yan. Pero may diferensya. Ang diferensya noong nalaman natin na nagkakaroon ng water cannon incident dahil sa pagpapadala ng supplies, diskarte ang ginamit ni Presidente Duterte. Hindi ako naniniwala na walang repair na nangyari kasi lulubog na yan otherwise. Pero diniskartehan. Huwag niyong iwagayway. Ang nangyayari ngayon, winawagayway ng administrasyon ni PBBM yung pagpapadala ng construction supplies na alam nilang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng water cannon incident. Nakikita naman ni Roque na sinasadya ang mga pang-uurot sa China para galitin ang taong bayan upang matabunan ang mas mahalagang problema na dapat solusyonan sana ng gobyerno. Bakit nila winawagayway? Pwede namang diskartehan yan na gaya ng ginawa ni Presidente Duterte dahil nga gusto nila na uminit, magmukhang aping-api ang mga Pilipino para malin lang ang mga Pilipino, malihis ang tunay na mga issue. Sino ngayon ang nag-iisip na ang talagang problema ng Pilipinas ay mataas na presyo ng bilihin, ang kawalan ng trabaho, ang mababang mga sweldo? Ginagalit tayo ng Marcos administration.
Ayon pa kay Roque, ang kailangan ay matupad ang pangako ni Marcos noong eleksyon na gawing 20 pesos ang presyo ng bigas, na huwag iligaw ang taong bayan sa issue ng maritime dispute at iiwas sa giyera at kapahamakan ang mga Pilipino. Bukod pa sa mga pangako noong eleksyon ni BBM na halos di natupad, posibleng nangyayari ang matinding tensyon sa West Philippine Sea upang maalis ang atensyon ng taong bayan tungkol sa kamakailan na mainit na issue, ang CHACHA o Charter Change, at PI o People's Initiative for Constitutional Amendments. At alam naman nating dating spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Roque. At maaalalang kamakailan ay maanghang ang mga salita ang binitawan ni Duterte kay Bongbong Marcos na may kaugnayan sa konstitusyon at drugs. Bongbong Marcos bangak noon, ngayong presidente na bangak din ang presidente. Ayon pa kay Attorney Harry Roque, So ang tanong ko kay PBBM, bakit gusto mong magkagera para lamang malihis ang tunay na issue na walang nangyari sa pangako mo na 20 pesos kada kilo? At dahil dyan gusto mong malihis ang issue, nais mong makitang mamatay ang mga sundalong Pilipino? diin nito. Naniniwala naman si Roque na hindi makikipaggera ang mga Amerikano para sa ating mga Pilipino kontra China, at ang mangyayari, magpapadala lamang ang kanon ng mga armas at gamit pandigma at isusubo ang mga sundalong Pinoy sa bakbakan. Nilalagay mo sa alanganin ang ating mga kasundaluhan dahil alam mo naman na hindi ito isang gera na ating mapapanalo. Ang inaasahan mo, sasaklolo si Uncle Sam, pero mabibigo dahil nga ang mamamatay ang mga kasundaluhang Pilipino. Mahirap na nga, inilaban pa sa gera na hindi mapapanalo. Ani pa ni Roque, sa lumalalang tensyon at mga pangyayari especially sa West Philippine Sea, mas mabuti na ang ating mga opisyal at namumuno sa pamahalaan ang unang magkasundo at magtulungan. Sa kabila ng tumitinding harassment ng China sa Philippine Coast Guard, ayon sa AFP, mananatili ang pagsunod ng mga sundalong Pilipino sa international laws. Bilang bansa, marapat daw tayong sumunod sa international rules-based order. Sinabi pa ng AFP na mananatiling susunod sa batas at may maximum tolerance ang mga sundalo ng Pilipinas. Ikaw, ano sa palagay mo ang dapat gawin ng ating bansa sa issue ng agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea? I-komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video. I-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!